doors, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. On road to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight, my course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance
waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So shall go. Don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. Make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So shall don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you kneel before His presence, all majesty displayed. Amen, amen. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga nasa FB Live, ganoon din po sa bawat isa po sa atin. Good morning. At ngayon ay napakasaya kasi meron na naman tayong, nandito na naman tayo sa devotion. Yan, bilisan nyo. Yan, so maganda umaga po sa ating lahat. Yan, sa mga nasa FB Live, meron na ba nanonood, sir? Wala pa. Yan, nandyan sila, yan, sila Ma'am Emilia. Ma'am Emilia, good morning po dyan sa inyo. Ma'am Emilia. At si Sir Bore, Sir Salvador Bore. Sir Bore, maganda umaga po sa inyo. Si Sir Gilbert, yan, maganda umaga sa inyo, sir. At si Sir Ariel, syempre, good morning, sir. Si Ma'am Rachel, good morning din po sa inyo. At sige, mamaya na natin batiin yung mga iba pa. Yan, sila Sir Dignos, sila Ma'am Heidi. Good morning po sa inyong lahat. At maganda umaga po sa inyo lahat. At ngayon ay, as you can see, wala po yung pinaka-host natin. Wala si Sir Mishak. Nasa ano po sila ngayon? Nasa Rojas na sila, sir, no? O wala pa? Ha? Flight pa lang po nila ngayon. Yan, so ngayon tutuloy po natin yung pinag-uusapan natin. So last month ang pinag-uusapan po natin ay patungkol sa
Slothfulness, pagiging slothful, katamaran. Doon ka na sa gilid, late ka eh. Tungkol sa katamaran. And so ngayon, ay binigyan po tayo ng topic kasi ano yan eh, maganda yung katamaran na yan. Hindi lang naman yan sa physical eh, nangyayari. Alam natin na sa spiritual nangyayari din yan. So meron yung pinag-uusapan natin, lahat to, merong spiritual at merong physical na implication. Pero ngayong month na ito, ay binigyan tayo ng topic na yung ano naman, kabaliktaran ng katamaran. So ngayon, ay yung pagiging masipag, di ba? So yung pagiging masipag, yan yung ating pag-uusapan dahil nga napakahalaga nito dahil ito yung kailangan natin. So sabi ni pastor sa amin nun, ay maganda ang pag-usapan nyo yung mga kaugalian ng isang kabataan kung paano yun babaguhin ayon sa salita ng Diyos. At so yun yung ating pag-uusapan. So yung katamaran, nakita natin na walang maidudulot yan sa ating buhay, walang maidudulot na mabuti yan dahil nga konektado yan eh. Konektado lahat yan. Konektado lahat yan. Kapag tamad ka sa physical, tamad ka spiritual. Di ba? Dito kayo nakaharap. Okay. Harap na ba kayo sa akin? Yan, so yan yung ating pag-uusapan ngayon. Patungkol sa diligence naman. Yan, so meron tayong verse na pag-uusapan ngayon at napakaganda nito. Dito tayo sa Proverbs chapter 12 verse number 27. Proverbs chapter 12 verse 27. Nandito yung kasi sa Proverbs makikita natin diyan, merong magandang kaugalian at pangit na kaugalian. Ginagawang yan, ine-example yan ni Solomon at pinapag-contrast niya ang dalawang yan. Yan. So, Proverbs chapter 12 verse number 27, ang sabi ng Bible ay Proverbs 12 verse number 27, the slothful man roasted not that which he took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. So, yan yung ating pag-uusapan ngayon, yung verse na yan. Yan. So, makikita natin ay tuloy-tuloy na tayo. Makikita natin dito sa verses na binasa natin. Maganda, buksan nyo rin yung Bible nyo para may kwenta rin yung Bible nyo. Proverbs chapter 12 verse number 27, sabi ng Bible, the slothful man roasted not that which he took in hunting. So, balikan lang natin ito, yung tinatawag nating slothful, para maunawaan natin yung sinasabi ng Bible na diligent. Di ba? So, kapag sinabi nating slothful, yung explanation nga dyan ni Sir Mishak, it means indolent, sluggish. Diba? Kapag sinabi nating indolent, habitually lazy. Ibig sabihin yan ay nakasanayan, palagi ang ginagawa mo na, paulit-ulit na ginagawa mo yung katamaran. Ibig sabihin yan, kapag habitually lazy, indolent ka, nakadikit yan sa'yo. Kapag tamad ka talaga. Diba? Sa anumang uri ng buhay mo bilang isang Kristiyano man yan, sa bahay nyo man yan, tamad ka. At ito yung kaugalian natin bilang isang kabataan. So papansinin natin, sabi ng Bible, the slothful man roasted not that which he took in hunting. Diba? So kapag sinabi nating roasted kasi dyan, ay to braid or to weave, ibig sabihin yan, ay aayusin mo, lulutuin mo. Diba? Roasted not that which he took in hunting. At makikita natin dito sa passage na to, ang palagi ang explanation na naririnig natin. Ang slothful man ay hindi siya mag-iihaw kasi wala siyang nakuha. Pero pansinin natin na maigi yung verse. Ang sabi ng Bible, the slothful man roasted not that which he took in hunting. Ang sabi ng Bible, ang slothful, hindi niya lulutuin yung nakuha niya, ang tamad, hindi niya lulutuin yung nakuha niya sa pangangaso. Bakit kaya? Diba? Napaisip niyo ba? Meron siya nakuha. Tignan niyo yung passage. Sabi ng Bible, he took in hunting. Meron siya nakuha, diba? Meron. Pero bakit hindi niya ito iluluto? Diba? Bakit hindi niya ito iluluto? Bakit hindi niya ito kayang lutuin para kainin? Nung nakaraan, pinag-usapan natin yung katamaran sa pagkain, di ba? Maraming kabataan na tamad kumain.
Tamad kumain, ayaw kumain. O sabi nga ng Bible, isusubo lang yung kutsara sa bibig, ayaw nang kumain. Hindi pa kayang gawin. Bakit? Tamad. O indolent, sluggish. Ibig sabihin, nakakita na ba kayo ng slug sa amin? Ano yan eh? Yung slug, yan yung ano, nakita nyo ba yan? Yung walang shell? Yung walang shell na ano? Na sobrang bagal yan. O, anong ginagawa namin dyan minsan nun? Bubudburan namin ng asin. O, babatuhin namin. Parang snail, di ba? O, magkakamag-anak yung mga yan. At ganun ang tamad. Mabagal. Dahil nga nakasanayan niya na maging tamad. Indolent. Kaya, dito na tayo, pupunta tayo. Kaya ang tamad, ayaw niyang lutuin yung kinuha niya sa pangangaso. Bakit? Anong sabi ng Bible? Substance of a diligent man is precious. Yung sa masipag, precious, may great value. At kaya makikita natin dito, ang tamad, ayaw niyang lutuin yung nakuha niya dahil wala namang kakwenta-kwenta yung nakuha niya. Ano ibig sabihin nun? Walang value yung nakuha niya. The slothful can roast what he took in hunting because yung nakuha niya, yung kanyang inaso is not precious, wala namang value. Wala namang value. He hunted something na wala namang value. At ang problema pa dito, baka hindi siya nag-hunt. Baka hindi pa siya nangaso. So makikita natin dito ang kaugalian ng tamad. Bakit hindi niya kayang lutuin yung kinuha niya? Dahil nga wala itong value. Dahil ang tamad, nandyan yung kasabihan na, ay okay na to. Sapat na to. Okay na to. Matulog na ulit ako. Ang tamad, ayaw niyan magtrabaho, ayaw niyan maghirap. Dahil nga, kung titignan natin, ang pagiging tamad, yung isa pang explanation dyan, yung isang ibig sabihin yan ay ayaw masaktan. Di ba? Pinag-usapan natin yan. Ayaw masaktan, ayaw magkaroon ng hirap. Yan ang pagiging tamad. Sumakit lang yung kamay mo, ayaw mo na. O, kuha ka pa mo. Yan, ayaw mo na. O, ano pang ginagawa natin minsan? Masaktan ka lang, ayaw mo na. So makikita natin, ang slothful man roasted not that which he took in hunting dahil nga, wala namang value yung nakuha niya. Wala namang value. Bakit? Ang mindset ng tamad, may makuha lang siya, okay na yun. Ang mindset ng tamad, magtrabaho lang siya, may matapos lang siya unti, okay na yun. Yan ang tamad. Kaya sabi ng Bible, the slothful man roasted not that which he took in hunting. Baka nag-hunt siya, tapos may nakita siyang ipis, kinuha niya na yun. Ay, okay na to. Ito na. Oh. Kaya yan yung makikita natin. Kaya, ang tamad, sanay yan na magtrabaho pero wala siyang nakukuha sa kanyang tinatrabaho. Isa pa, ulitin ko. Ang tamad, magtatrabaho yan pero nasanay yan na wala yang makukuha sa pagtatrabaho niya. Yan yung makikita natin. Dahil nga sabi ko, ang tamad, may kasabihan yan na okay na to, sapat na to. Hindi ko nagagawin yan. Mahirap yan eh. Oh, mahirap yan, ayoko na gawin yan. Kahit alam niya makakabuti sa kanya yun, ayaw niyang gawin dahil tamad siya. Kaya ngayon, pupunta naman tayo sa kasipagan. Oh, ina-explain lang natin yung verse para makuha natin. Pero ang sabi ng Bible, the slothful man roasted not that which he took in hunting dahil yung kinuha niya wala namang value. But the substance of a diligent man is what? Ano sabi ng Bible? Precious. The substance, kapag sinabi nating substance, it means property or goods. Yung nakuha niya. Di ba? Bakit precious yung nahuli ng masipag? Yan na, pupunta na tayo dito. Bakit precious yung nakuha ng masipag? Bakit yung substance, yung property, yung goods ng masipag ay precious? Kapag sinabi natin kasing masipag, it means, kapag sinabi natin masipag, to endeavor, to labor, steady, earnest, energetic, effort. Oh, meron siyang energetic effort, painstaking. Mamaya, pag-usapan natin yan. Ibig sabihin yan, ang tamad, kung yung tamad ay habitually lazy, ang masipag naman is steady in effort. Di ba? Yan ay steady na mag-effort. Painstaking. Alam niyo ba yung, kapag sinabi nating masipag, wag niyong ihiwalay dyan yung word na painstaking. Kapag sinabi nating painstaking, it means taking pains. Para makuha yung isang bagay, ay maghihirap yan. Taking pain. Hardworking.
Yan yung ibig sabihin ng diligent. Steady in effort, endeavor, to labor, taking pain, painstaking. 'Di ba? Makikita natin, yan ang masipag. Yan ang masipag. Meron kang tuloy-tuloy na napakasiglang pagpapagal. You are taking effort, you are taking pain. Yan yung ibig sabihin ng masipag. So, i-connect natin yan. Sabi ng Bible, the substance of a diligent man is precious. Bakit precious yung nahuli ng masipag? Bakit yung pagmamay-ari ng masipag ay precious? Kapag sinabi nating precious, it holds great value. Hindi yan cheap, expensive. Di ba yung tamad, hindi niya niluto yung kanya nakuha dahil wala namang kakwenta-kwenta yung inaso niya. Di ba? Pero ang masipag, precious yung nakuha niya. Bakit kaya precious yung substance ng masipag? Number 1, because of his mindset. Number 1, because of his mindset. Kapag sinabi nating mindset, it means mental attitude, mentalidad ng utak. So, ang mental attitude ng masipag ay gagawin niya lahat with effort, with steady effort, with hard work. 'Di ba? Kahit siya ay masaktan, he wants to take pain para lamang makuha yung gusto niya. At ano yung gusto niya? Precious. Kahit yan ay may kalakip na sakit, he has to do it, he wants to do it because hindi niya gustong magstay sa isang bagay, makuha yung isang bagay na cheap lang. Kapag sinabi nating cheap, walang value. At marami sa atin, bilang isang kabataan, i-connect natin to. Ano yung nakikita natin sa buhay natin? Kaya marami sa atin nagtatrabaho sa bahay. Bigyan ko kayo ng isang magandang example dyan. Pagdating sa trabahong bahay, ano yung gustong-gusto lamang gawin ng isang kabataan? Sige nga. Hindi, trabaho. Alam niyo ba yung gustong-gustong gawin lang ng isang tamad at hindi pag ginagawa ng maayos? Pagwawalis. O, isipin niyo ito na maigi ha. Binibigyan natin ng example para makuha niyo. Pagwawalis. Kapag nagwalis ang tamad, hindi niya pupuntahan yung sulok-sulok, dyan lang siya. At hindi niya pa yan dadakutin. Kaya kapag tinignan mo yung trabaho ng tamad, walang value. Pero ang isang masipag na tao, kapag tinignan mo yung trabaho niyan, may value yan. May value yan. Kaya nga, napakaganda na sabi ng Bible, the substance of a diligent man is precious. Yung substance, yung property, yung goods ng masipag, yung pagmamay-ari ng masipag, it is precious. Bakit? Pinaghihirapan niya yan. Pinaghihirapan niya yan. At it all starts sa utak. Mindset. Ang mindset dapat natin, ang mindset ng masipag, hindi yan makukontento sa isang bagay na cheap, walang value. Hindi yan makukontento. Gusto niya ng bagay na precious. Gusto niya ng bagay na precious. Gusto niya ng bagay na merong value. Na merong great value. At ang ginagawa niya para makuha niya yan, he is taking pain. He endeavors. He labors. He is steadily energetic to give effort sa kanyang dapat gawin. Maraming passages dyan sa Bible. Pero dito sa passage na lamang na ito, ay ang dami na nating pwedeng matutunan na katotohanan. Pero alam niyo ba yung pangit sa atin bilang isang kabataan? Gusto nating magkaroon ng precious, na bagay, gusto natin magkaroon ng blessing, pero ayaw nating paghirapan yan. Kaya ano nga yung ginagawa natin? Ma, pabili nga ako ng ganto. Ma, pwedeng pabili ako ng ganto. Pero anong gusto natin? Ayaw natin paghirapan yan. Gusto natin magkapera, pero ayaw natin paghirapan yan. Gusto natin ng blessing sa buhay natin, pero ayaw natin paghirapan yan. At yan ay katamaran. Kaya, ini-encourage ko sa atin ngayon na ayusin natin unang-una ang utak natin. Marami tayong naririnig. Paano yung hanggang isip lang? Hindi kasi pagan yun. Hindi mindset ang tawag dun. Dahil ang mindset, yan ay mental attitude, yung attitude ng utak mo. At hindi tayo naniniwala na kapag ang utak mo masipag, tamad ka. Hindi, walang ganun. Di ba? Walang ganun. Maraming matalino, pero hindi masipag mag-isip. Tandaan nyo yan ha, magkaiba yun.
matalino at masipag mag-isip. Maraming matalino pero tamad. Bakit? Tamad din mag-isip. Yan. So, nagsisimula yan. Ang substance ng diligent man is precious because of his mindset. Ang mindset niyan, hindi ako magdidwelin, hindi ako makokontento dito sa isang bagay na cheap. Gusto ko ng merong value. Gusto ko ng merong great value. Kaya anong ginagawa niya? Paghihirapan niya yan. Paghihirapan niya yan. Many young people today works but only for compliance. Ulitin ko ulit. Many young people today, high schoolers, works but only for compliance. Pero ano yung dapat nating matutunan? Magkaroon ka ng mindset na hindi ka magdedwell in sa isang bagay na pangit. Hindi ka magdedwell in sa isang bagay na walang value. At it all starts sa mental attitude natin, sa mentalidad. At ang pagiging masipag is a godly mindset. Yan. Kaya may mga kasama tayo ngayon. Ayoko naman kunin yung oras. Gusto ko rin, mayroon silang maibahagi patungkol sa pagiging masipag. Sabi ko nga, ang pagiging masipag, nagsisimula yan sa utak. Walang kamay na gumagalaw at hindi nag-iisip. Walang ganun. Walang ganun. Nagsisimula yan sa isip. Kaya, ano naman, sa aking mga kasama, ang katanungan ay ito. Ano naman yung, paano naman masasabi na masipag? Sabi ko nga, nagsisimula yan sa isip. Ano naman yung gusto nyong ibahagi doon na kaya nyong i-connect sa inyong sarili sa palagian nyong ginagawa? Dahil nga ang tamad, ano yan habit yan. Tuloy-tuloy yan. Pero ang masipag, habit din yan. Tuloy-tuloy din yan. Yan. So, ikaw naman, Brother Dexter, ano naman yung, paano naman masasabi na masipag ka? Paano naman masasabi? Sabi ko nga, nagsisimula sa utak yan. Sige. Na i-connect mo sa sarili mo. Ang tunay na masipag, tama nga yung sinabi ni Brother Negong na nagsisimula talaga sa utak. Laging sinasabi sa amin ni Pastor Yan na ang tunay na masipag, laging nag-iisip. At andun na rin yung kusang kumikilos at hindi na dapat kailangan utusan na kung ano yung gagawin. Sabi nga ni Pastor, sabi mga lalaki, dapat ang lalaki na dapat mabilis kumilos at mabilis mag-isip. Laging sinasabi sa aming mahal na pastor yan. So, yun nga, nagpapasalamat ako kay Pastor kasi andun yung pagre-remind lagi sa amin na tanggalin lagi ang katamaran. Yan po lagi ang pinag-uusapan po namin yan every morning sa devotion po namin. So, yun lang. Yan, tama yun, no? Ang masipag mag-isip, masipag yan magtrabaho, sabi ko nga kanina. Di ba? Na sabi nga ni Pastor, huwag kayong tamadin, isip ng isip, isip ng isip. Dahil kapag nahahasa ang isip mo, ano yan, hindi yan magiging makitid. Ang tamad, makitid ang utak niyan. Pananamit pa lang, kasuotan pa lang, makikita mo na yan. Di ba? Yan ang tamad. Tamad mag-isip. Kaya nga nagsisimula yan sa mindset. Ano yung dapat na mindset mo? Paghirapan mo ang isang bagay bago mo makuha. Yun dapat ang mindset natin. Yan ay pagiging masipag. Brother Belte. Yung sinabi ni Sir Negong kanina na nagsisimula lahat sa utak. Yan yung laging sinasabi rin ng pastor sa amin na pag mahina yung utak mo sa trabaho, syempre, yun rin yung ipapakita ng trabaho mo. I mean, yun yung magiging result ng trabaho mo. Kung mahina yung intellect mo, yun yung mangyayari sa trabaho mo. And the work of the diligent is more valuable than the substance of the sluggard because of his mindset. Yan makikita natin, sa utak pa lang talo na yung tamad. Yan. Kaya kung sa utak talo na siya, mas talo na sa trabaho niya. Yan, is more on intellect. Yan, sa pag-iisip talaga, nag-i-start. Yan, kung wala kang salita ng Diyos sa pag-iisip, yan, syempre, tamad. Sabi ni Pastor, dapat gumagana ang utak natin pag nagtatrabaho. Yan. Dapat active yung mind natin.
hindi nag-iisip yung tamad, kaya ganun yung nakuha niya. Yan. May nakuha naman siya, sabi ni Sir Negong, may nakuha yung tamad, pero hindi precious. Doon ka nakakitang ganun. Yan. O, grabing utak yun. Kukuha ka, hindi mo makakain. O, yan. Kaya yung nakuha ng diligent ay precious kasi tama yung sinabi ni Sir Negong, nag-isip siya na hindi niya makukuha yung ganun na valuable na nakuha niya, yung precious na nakuha niya. Nag-isip siya na makukuha niya yun pag naghirap siya, pag pinaghirapan ka. Ay, pag pinaghirapan niya. Yan, hindi niya na makukuha yung ganun kaganda na nakuha niya sa trabaho niya kung hindi niya pinaghirapan. Yun. Oh, yan. Kaya dapat bilang kabataan dapat hindi laging sa madali pumunta kasi dapat di umaasa sa iba, dapat paghirapan yung bagay na dapat makuha at dapat mag-isip bago magtrabaho. Yan. Brother JD, paano mo naman masasabi na masipag ka sa sarili mo? Yan. Masasabi ko lang na masipag yung isang tao. Sabi mo nga kanina, nagsisimula yan sa utak, Yes. sa utak natin. Nasa mentality natin yan. Nasa mindset natin yan. Yung masipag kasi, meron siyang mindset na kapag magtatrabaho siya, hindi niya iniisip na matatapos agad to. Yun. Iniisip niya kung ano yung mangyayari, kung gagawin niya na maayos o hindi. Gaya nga nasabi mo rin kanina, yung tamad, kukuha siya ng kaya niya lang kuhain o yung madali lang kuhain para lang masabing may ginawa siya. Mm. Yung masipag naman, gagawin yung kailangan gawin para magkaroon siya ng improvement sa sarili niya. Ibig sabihin nun, mas iniisip niya mas nakakabuti sa kanya kaysa sa hindi niya iniisip na mahirap to, nakakapagod yan, masakit sa katawan yan. Hindi niya iniisip yun. Mas iniisip niya yung reward, yung result ng progress o trabaho na ginawa niya. Tama yun. Kaya nga rin nasabi ni Pastor, para maging masipag ka, wag mo iisipin na nakakapagod yan. Isipin mo lagi na kaya mo yan, gagawin mo to with purpose, gagawin natin to with God. Sabi nga sa Colossians 3:23, whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Wag mong gagawin yan kahit para kanino, dapat para sa Panginoon lang yan. Yan. As Christians, di ba, yan naman yung duty natin. Magtrabaho para sa Panginoon, to be Christ-like. Hindi para maging sluggish, slothful, Indolent. Sabi nga ni Pastor Den, dapat, bago ka matulog, gumawa ka muna ng plano mo. Right. We shall set goals, tapos sundin natin yung plano natin syempre. Ano pa ba kwenta ng plano mo kung di mo naman susundin? Kaya po lahat yan nagsisimula sa utak. 'Di ba? So ituloy natin pag-uusap natin. Yan. Proverbs 21:5. Ito, last verse na babasahin natin. Sabi ko nga, ang masipag, precious yung substance niya, yung goods niya. Bakit? Yan, basahin mo nga yung verse na yan, Dex. Proverbs 21:5. Proverbs 21:5, the thoughts of the diligent tend only the preciousness, but of the everyone that is hasty only the Yan. So, sabi ng Bible, the thoughts of the diligent, ang mindset ng diligent, tend only to plenteousness. Yan. Napakaganda, di ba? Ulitin-ulit natin. Pagbulayan natin. The thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Ang gusto ng utak ng masipag ay yung meron siya makukuha, yung plentiful. Kapag sinabi nating plentiful, it means much. Great. Oh, yan nga. Merong price, di ba? Hindi yan priceless. O, priceless yung gusto niyan. Yung, anong tawag doon? Kapag sinabi natin priceless, dalawa kasi yan. Yung hindi kayang bigyan ng presyo at yung walang presyo. Di ba? So, makikita natin, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness. Ang gusto lang ng masipag, ang utak ng masipag, ang gusto niyan ay yung meron siyang makukuhang bagay
Gusto niya yung bagay na plenteous, ayaw niya yung bagay na unti lang ang nangyayari, 'di ba? Nangyayari sa kanyang sarili. Kapag nagtrabaho siya, gusto niya merong bunga. 'Yun ang hinahanap ko na word. Merong bunga yung kanyang pagtatrabaho. 'Di ba? Sabi nga ni pastor, bakit ka pa magtatrabaho kung alam mo namang wala namang magiging bunga yung pagtatrabaho mo? At yan ang pagiging masipag. Ang pagiging masipag, yan ay kahit na sabi nga, painstaking. Kumukuha ka na, kahit masakit yan, tatanggapin mo yan. Bakit? Ang thought mo, ang nasa utak mo, gusto ko ng bagay na plenteous. Gusto ko ng blessing. Gusto ko ng blessed na buhay. Di ba? Kaya nga, the substance of the diligent man is precious because of his mindset. At ang mindset niya, the thoughts of the diligent, only want plenteousness. He wants plenteousness. Di ba? Gusto niyan yung much na bagay. Marami. Di ba? Plenteous. Hindi yung bagay na lamang kapag nagtrabaho siya, ay okay na to. Sabi ko nga kanina, okay na yan. Ganto na. Hindi. Kaya nga, ini-encourage ko ang bawat isa sa atin na dapat tayo ay maging masipag. Kapag masipag ka, hindi makitid ang utak mo. A diligent man won't stop till he get what he wants. 'Di ba? He wants something precious. Kaya nga, nagwo-work hard yan. Nagkakaroon yan ng steady effort. Hindi yan napapagod magtrabaho, hindi yan napapagod mag-isip. Yan ang masipag. 'Di ba? Paulit-ulit nga natin sinasabi, ang problema ng bansa natin, lalo na ngayon, bilang isang kabataan, ay napakatamad nating lahat. Mapa-physical, mapa-spiritual. 'Di ba? Kung tamad ka sa physical, ganun din sa spiritual mo. 'Di ba? Kung sa physical na bagay ay tamad ka. Tamad maglaban ng damit, ano pa? Tamad pagbangon pa nga lang, pinag-usapan natin nung nakaraan, pagbangon pa lang, tamad na. Pagkain pa lamang, tamad na. Kaya dapat baguhin natin 'yan. Kung ayaw natin ng katamaran, kuhanin natin yung kasipagan. At yan ay nagsisimula sa mindset. 'Di ba? Anong sabi ng Bible? Anong sabi ni Apostle Paul? Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. At ang mind ni Jesucristo, hindi yan natatalo. Bakit? Ang mind ni Jesus Christ is undefeated dahil ang Diyos natin ay masipag. Ang Diyos natin ay masipag. Ang Diyos natin ay palaging nag-iisip kung ano yung ikakabuti natin. Dapat ganun din tayo. Dapat ay tayo rin ay mag-isip kung ano yung ikakabuti ng ating buhay. Ganyan yan. Nagsisimula yan sa mindset. Nagsisimula yan sa mindset. Nagsisimula yan sa pag-iisip natin. Ang pagiging masipag ay nagsisimula sa isip. The substance of the diligent man is precious. Bakit? Precious yan dahil pinaghihirapan niya yan. At hindi niya yan paghihirapan kung ang utak niyan ay tamad. 'Di ba? Kung ang utak niyan ay tamad, hindi yan maghihirap. Pero ang utak ng masipag ay kahit mahirap yan, gagawin niya. Isipin natin, ganito kasi yan Marami sa atin, hindi natin gagawin yan dahil mahirap. Ang gusto nating gawin palagi, madali. Pero anong prinsipyo ni Pastor Jan? Gawin mo yung mahirap. Gawin mo yung mahirap. Piliin mo laging gawin yung mahirap. Para kapag ginawa mo yung mali, easy yan. Sobrang easy niyan. Sobrang easy niyan. At kapag may naharap ka ulit na mahirap na trabaho, kaya mo ulit gawin yan. Bakit? Sanay ka sa hirap. Pero kapag ang utak mo sanay lang sa madali, pipiliin mo lang lagi madali, ay ito na lang. Sige, cellphone na lang ako dito sa bahay. Yan. Hindi na ako mag-attend, hindi ko na itutupi yung aking higaan. 'Di ba? Hindi ko na paghihirapan 'yan. Mahirap ba 'yun magtupi ng higaan? Yes, mahirap 'yun sa isang taong tamad. Pero sa isang masipag na tao, sobrang dali nun. 'Di ba? So nagsisimula 'yan sa mindset natin. 'Di ba? Napakaganda. Ang ibig sabihin ng masipag, meron kang steady effort sa isang bagay. Energetic ka. Energetic ka sa tamang bagay. Hindi ka lamang energetic sa bagay na pansarili mo. Hindi ka lamang energetic. Ang problema dyan. Energetic yung karakter mo sa kung ano-ano mang larong yan. Di ba? Magaling ka maglaro ng kung ano-anong bagay. Ano lang energetic sa mga kabataan ngayon? Ito.
Yang apat na yan, oh. Oh, itong daliring ito. Yan, mabilis yan magganyan, no? Oh. Pero kapag pinagtrabaho, hindi kayang iproseso ng utak. Bakit? Tamad. Kaya nagsisimula yan sa mindset. Gawin nating masipag ang ating utak. Huwag tamadin mag-isip. Oh. At anong mangyayari? Magkakaroon tayo ng maayos sa buhay. Sa susunod, pag-uusapan natin yan kung ano yung bunga ng kasipagan. Pero ang magandang pag-usapan muna natin, paano tayo magiging masipag? Paano tayo magiging masipag? Ayusin mo mindset mo. Yung mentalidad mo, ayusin mo. 'Di ba? Bilang isang kabataan, kapag tinatamad ka, magtupi ng hinigaan mo. Yan yung time na magtupi ka ng higaan mo. Kapag tinatamad ka bumangon, yan yung time na bumangon ka. Hindi mo matatapos ang isang bagay hanggat hindi mo pag-iisipan. At ito ang prinsipyong gusto nating makuha ngayon. Kapag talo ka sa isip mo ng katamaran, talo ka na rin buong katawan mo. Ulitin ko ulit. Kapag sa isip pa lamang talo ka, buong buhay mo, buong katawan mo, talo na yan. Di ba? Ganyan yan. Kaya dapat sa utak pa lamang, panalo ka. Panalo ka, masipag ka. Kapag sinabi nating panalo ang utak mo, masipag. Di ba? Oh, masipag. Pero kapag tamad ka, buong katawan mo susunod yan. Dahil ang tamad, iyayakapin ka niyan eh. Pabigat yan. Di ba? Pabigat ang katamaran. Pabigat yan sa buhay mo. Pabigat yan, hindi yan makakabuti sa buhay mo. Kaya nga ang kinakailangan natin gawin, yung thoughts natin, ayusin natin. Our thoughts should tend to plenteousness. Di ba? The diligent tend only to plenteousness. At hindi sinabi ng Bible na the hands, the feet, hindi. The thoughts. Di ba? The thoughts, yung utak ng isang masipag, tend to plenteousness. Hindi lang sa kabataan actually. Di ba? Marami ring mga matatanda na tamad. Bakit? Dahil nung kabataan nila, tamad. Kaya nga sa atin ngayon, inaayos natin yan. Lahat tayo merong kataparan. Pero wag nating maging habit yan. Wag nating maging habit yan. Kundi ang dapat maging habit natin, tayo ay maging masipag. Tayo dapat ay maging masipag. Hindi natin gagawin na ang ating sarili ay gusto lamang ng isang bagay na hindi natin pinaghihirapan. Kasi yan ang yan ang mindset ng kabataan ngayon. Yan ang pinopromote ng social media. Pwede mo namang makuha yung bagay na yan na hindi mo pinaghihirapan. Di ba yan ang pinopromote ng social media? Yan ang pinopromote ng mga influencer kuno na pinapanood natin. Kaya ayaw na ayaw ko yan eh. Ayaw na ayaw ko yan. Ayaw na ayaw kong, lalo na sa atin mga Pilipino, yung mga mga influencer natin, puro katamaran. Yan ang pinopromote nila. Oh, pwede mo namang makuha yung isang bagay na hindi ka naghihirap. Kaya bakit ka pa maghihirap? Utak na yan. Di ba? Yan ang pinopromote ng social media. Yan ang pinopromote ng mga kabataan ngayon. Lalo na yung online games na yan. Tignan nyo kung paano sinira ng Diablo yung mindset ng kabataan. Pwede ka namang maglaro na lamang tapos magkakapera ka. Di ba? Hindi mo na kinakailangan maggayat ng buto. Hindi mo na kinakailangan magbanat ng buto para lamang makakuha ka. Yan ay katamaran. Kaya nga ang ginagawa natin, pinapalitan natin yan. Kaya nagsisimula yan sa utak. Huwag kang tamadin mag-isip. Kung gusto mo, kasi yan yung nakita natin eh. Pinopromote yan ng social media. Kaya nga, kung tatanungin nyo ako ng mga influencer, wala akong kilala. O mga content creator, wala masyado. Bakit? Ayaw na ayaw ko yan. Bakit? Ang pinopromote ng mga yan, katamaran. Hindi naman kasi pagod mag-vlog ka lang, magkakapera ka na. Di ba? Yan ang pinopromote nila. Kaya nga, ang pinopromote ng ating simbahan, ang pinopromote ng salita ng Diyos, kasipagan. Yan, kasipagan. The thoughts of a diligent man tend only to plenteousness. Dahil ang mindset niyan, gagawin niya isang bagay, gusto niya magkaroon ng isang bagay na merong value. Kaya, yan ay paghihirapan niya. Hindi niya hahayaan yan na mawala sa kanya. 'Di ba? Maganda nga yung ginawang halimbawa ng Bible sa hunting, sa pangangaso. Mahirap kaya 'yon, 'di ba? Mga hunting ka. Baka yung tamad lumabas lang siya doon. Tapos may nakita siyang
Ano kaya yung nakita niya? Kaya ayaw niyang iihaw, no? Sabi ko nga, baka nakakita lang siya ng ipis, yun na kinuha niya. Oh, syempre, iihaw mo ba yun? Di ba? Hindi. Oh. Pero ang diligent, siguro may nakita yan. Siguro yung nakita niyan. Kahit sabihin natin kuneho. Alam niyo ba yung kuneho? Ano yung kuneho? Rabbit. Oh, madali bang huliin ng rabbit? Hindi. Di ba? Siguro nakakita yan ng kuneho. Uy, pwede ko to maging dinner ha. At paghihirapan niya na kunin. At kapag nakakuha yan ng isa, ang taong masipag, uy, pwede pa pala makakuha ng isa kasi nakuha ko na yung technique kung paano magawa yan, kung paano ko na makuha yan. Oh. At makakakuha pa yan ng marami. Ganyan ang masipag. Pero ang tamad, makakita lang yan ng makapagwalis lang yan unti. Ay, okay na to. Maglaba lamang yan, o masabunan niya lang, ay sige, babad ko na to ng 3 days. Oh. Tapos kapag nalaban niya na, isasampay niya, ay sige, sampay ko to for 1 week. O, di ba? Ganyan ang tamad. O, kurot-kurot. Sabi nga ni Pastor, huwag yung pakurot-kurot lang sa trabaho. Ang taong masipag, gagawin niyan lahat, sabi nga ni JD, wholeheartedly. Pero lahat yan, nagsisimula yan sa utak. Hindi mo isa sa puso ang isang bagay na hindi naman maliwanag sa isip mo. Yan. Kaya, napakaganda mga kapatid, mga kaibigan, mga high schoolers. Ngayon pa lamang, maging masipag na tayo. At para maging masipag tayo, alisin natin yung katamaran sa ating sarili. Ano naman yung spiritual implication na ito? Huwag kayong tamadin magsimba. Huwag tayong tamadin makinig ng salita ng Diyos. Maraming kabataan na kapag tinignan mo talaga during preaching, walang ka-interest sa salita ng Diyos. Di ba? Palabas-labas, CR ng CR, sulyap ng sulyap, tingin ng tingin kung kani-kanino, magtinginan lang, magtatawanan. Kaya nga lagi kong tinatanong yung mga yan ba't ka tumatawa, sir? Wala pong dahilan. Ano tawag sa'yo? Di ba? So, ganyan yan. Kaya nga, napakaganda na lahat tayo merong katamaran sa ating sarili. Kaya nga, ang Bible hindi napapagod na sa atin, hindi napapagod na mag-remind sa atin na dapat tayo ay maging masipag. Di ba? 2 verses lang yung pinag-usapan natin. Pero ang dami ng katotohanan. Marami na tayong pwedeng i-relate sa ating sarili. Di ba? Kaya ngayon, meron tayong mga kasama dito. Meron tayong mga kasama. Titignan naman natin. Ngayon, nalaman nyo yung katotohanan, ito ang katanungan. Ngayon, nalaman nyo yung katotohanan ng kasipagan at katamaran. Ano naman yung specific na masasabi nyong bunga ng katamaran? At ngayon, papalitan nyo yan ng specific na kasipagan. Sabi ko nga sa mindset, ano yung itatatak mo sa utak mo? Para ikaw, first step yan ng pagiging masipag. Nagsisimula yan sa mindset. Wag muna nating isipin yung pagtatrabaho. Wag muna nating isipin na maging masipag sa kung ano-ano mang bagay. Isipin mo muna, pasipagan muna natin ang isip natin dahil nagsisimula yan lahat sa isip. Di ba? Yan. So may mga kasama tayo dito. Ano naman yung sabi nyo, ay ito, ugali ko to noon. Ito yung nagmamarka ng katamaran sa akin sarili, puro cellphone, ganyan. Tapos ngayon, ay gusto kong baguhin ito sa pamamagitan ng gantong bagay. Ano yung ipapalit nyo? Kasi ganyan yan Ganun nga yan ang mindset ko kapag nag-i-area ako. Itong kabataan na to, may nakasanayan yan. Kaya ang gagawin ko, kinakailangan kong palitan yung naging habit niyan. Ganyan yan. Ganun din sa atin. Para matanggal ang katamaran, palitan natin yan ng magiging habit natin na kasipagan. Yan. So sige, magsimula tayo dito sa kanan ko. Yan. So magsimula tayo yan. Kasama natin si JB. Ano yung sinasabi mong katamaran sa sarili mo at gusto mong baguhin yan? Sige, si Joanna muna. Morning po sa ating lahat. Natutunan ko po ay ito po yung sinabi ni Sir Negong na ang tamad po na tao ay nagtatrabaho po ng walang nakukuha or compliance po dahil di niya po inaayos yung pagtatrabaho niya. Na ganun po ako minsan kapag tinatamad po ako at kapag masipag ka lang po, you are taking effort po at pain na minsan po ay
hindi ko po nilalagyan ng effort ang pagtatrabaho dahil ayoko pong mahirapan. At ang tamad na tao po ay gusto niya rin po ng precious na bagay pero ayaw niyang magpaghirapan. At madami rin pong matalino na tao na tamad dahil tamad rin po silang mag-isip. At ang na parang ako po ay tinatamad po akong magtrabaho dahil po tamad po akong mag-isip. At ang taong pong masipag ay nag-iisip yan po ng ikabubuti niya. At kapag sa isip pa lamang po, talo na po tayo. Talo rin po tayo sa buong katawan po natin. Kaya kapag tamad po tayong mag-isip ay wala na po tayong magagawa. At tatamarin na rin po tayo. At yun lang. Good morning po. Yung gusto ko po ako po bilang tamad, yung gusto ko pong baguhin sa ugali ko ay yung yung laging tumatakas sa trabaho. Tsaka pag nagtatrabaho, hindi maayos. Sabi yung kagaya nga ng sabi ni Sir Negong kanina na hindi ginagawa ng maayos yung trabaho, basta pakita mo lang na ginawa mo yung isang bagay, okay na. At kaya gusto ko pong baguhin yun na gagawin ko po yung mga bagay yung mga trabaho ko na katulad ng masipag na na may effort, at dapat iisipin yung result ng trabaho, hindi yung ipapakita lang yung trabaho. Kaya yun po yung babaguhin ko at hindi po laging tatakas sa trabaho, yun lang. Sa akin naman po, ang bunga po ng katamaran sa aking buhay ang katamaran po na meron ako ay pinaka main po dyan ay yung pag nagtatrabaho po, gusto lang po gawin yung madadali. Ayaw pong mahirapan. Parang kapag natrabaho po ay gagawin lang po yung mga madadali at iwasan pong gawin yung mga mahihirap. At gusto palagi na magpahinga at umupo lang, pahinga, maglalaro. Ganun lang po yun po yung katamaran po na meron po ako. Na gusto ko pong baguhin yan, at ang gusto ko pong ipalit dun ay yung kasipagan po na kahit hindi po sinasabing gawin ay gawin na po ng may pagkukusa. At hindi po yun gagawin for compliance, kundi gawin po yun ng buong puso. Yun lang. Gusto ko pong baguhin sa sarili ko is yung pagse-cellphone po. And yung katamaran ko po is yung gusto ko lang po matulog maghapon po and nakaupo and ayaw ko pong magtrabaho. And Ano naman yung gagawin mo para mapalitan yun? Ano yung dapat mong baguhin? One word lang yun eh. Ano yung dapat mong baguhin? pagse-cellphone po. Saan ba nagsisimula? Bakit ka puro cellphone? Saan nagsisimula yan? Katamaran. Saan nagsisimula ang katamaran? Ano yung dapat mong baguhin? Yung the way you think, yung paano ka mag-isip. Babaguhin mo yan ng kasipagan. Ha? Dito naman tayo sa kabila. Bigyan mo ng mic, JD. Yung sa akin naman po ay yung kapag trabaho po ay ayaw pong mahirapan, lagi pong nagtatago sa barracks. At
At kapag uutusan po ako ay hindi po nakikinig. Kaya ang gusto ko pong baguhin sa sarili ko po ay kapag inuutusan po ay susunod po at hindi magtatago. At yun lang po. Gusto ko baguhin sa aking buhay yung pagiging kapag sa sulwining tinatamad ako pag sa ibang bagay, sipag at gusto ko baguhin yan sa akin sarili. So din baguhin sa akin sarili yung kapag uutusan hindi sumusunod. Gusto ko baguhin sa akin buhay yung pagiging masipag sa sulwining at pag Yun, maganda yun mga kapatid. Kasipagan sa salwining. Ayan. At yun nga, sabi ko nga, mababago yan kapag binago mo yung pag-iisip mo. Nagsisimula yan sa pag-iisip. Lahat yan nagsisimula sa pag-iisip. Sabi nga ni Pastor Hill, battle of the mind. Yan. Kapag talo ka sa isip mo, talo ka ng katamaran. Hindi mo kayang maging masipag. Siguro magtatrabaho ka lang for compliance, saglitan, wala na, okay na yun. Pero ang taong masipag, ang isip niyan, magtrabaho, katapos magtatrabaho ulit. Pero kapag nagtrabaho ang masipag, quality yan. Di ba? Yan. So, yan yung makikita natin na napakagandang kaugalian. Kaya nga sabi ko, kung gusto nating baguhin ang ating isip na tamad, kung gusto nating baguhin ang katamaran, baguhin natin yung pamamaraan kung paano tayo mag-isip. Yan. Kasi ang katamaran nasa utak yan. So, Mark, ano naman yung natutunan mo at gusto mong i-share? At ano naman yung decision mo nung narinig mo tong kasipagan na to? Ang natutunan ko is, kung talagang gusto mo makuha yung isang bagay, paghihirapan mo. Dahil sabi nga ni Sir Negong, nagsisimula yan sa utak. At ang katamaran ko naman nun is, mas uunahin mo mag-online game kaysa sa mga pinapagawa sa'yo. Yun. At yung tipong parang yung kunwari pinaghuhugas ka, tapos nakita mo na puro kaldero, iiwasan mo. Yun lang po. Yan, tama yun, di ba? Tama yun, minsan nararanasan natin yan. Di ba? Iwasan yung mahirap. Pero kung iisipin mo, mahirap ba yun? Di ba? Hindi naman. Akin, minsan pinag-iisipan ko yun kapag may kalderong natira sa bahay. Ano to? Pag di ko din inugasan to, sa akin din iutos mamaya. Edi ugasan mo na. Ganun lang yan. Di ba? Nagsisimula yan sa utak. Kung masipag ang utak mo, hindi ka tamad mag-isip, hindi tayo magiging tamad. Sa ano bang bagay magiging masipag ka? Lahat yan nagsisimula sa isip. Dyan pala si Christine. Christine, huwag ka magtago. Ay, wala. Ano naman yung natutunan mo sa pinag-usapan natin? Bilis. Magiging tamad ka ba o masipag? Yun lang, simple. Hello, sir. Ano? Hello, good morning. Good morning, sir. Good morning. Salamat sa mga kailangan paluin niya itong mga to para marunong magsalita. Baka nahihiya, sir. Good morning sa inyong lahat and Yes, sir. Good morning, salamat sa mga narinig natin. Napakahalaga yung mga sinasabi ninyo. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Yan, Christine, sa susunod, dapat nagsasalita ka na, Yan. So, I hope na hindi na tayo magtatagal. I hope na lahat tayo ay merong natutunan. Lahat tayo ay merong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At batiin natin lahat ng mga nandyan sa FB Live. Yan. Batiin lang natin lahat ng nandyan sa FB Live.
Boy, shoutout. So, andyan po si Sir Meshak Haramillo. Andyan po si Ma'am Heidi Sanet. Ma'am Aisel. Andyan rin po. Ma'am Maricel. Andyan na rin po si Ma'am Vicky, si Sir Ariel, si Ma'am Raquel, good morning po. Kay Ma'am Beth, good morning po. Sir Nilo, good morning sir. Ma'am Emilia, good morning po. Sir Gilbert Hoffer, good morning po. Sir Digno, good morning sir. Ma'am Rachel, good morning po. Yan. So thank you po sa lahat. Thank you po sa inyong lahat. At napakaganda ng ating pinag-usapan ngayon. Yan. So I hope na lahat po tayo ay merong natutunan. Lahat po tayo ay merong natanggap. Yan. Na natanggap na mensahe ngayon. Yan. So I hope na meron po tayo natutunan. Sige. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na natutunan po namin patungkol po sa kasipagan, Panginoon, na ito po yung ugali na dapat meron kami bilang isang kabataan at matutunan po namin ito, Panginoon, sa pamagitan ng papalitan po namin kung paano po kami mag-isip at maghihingi po kami ng wisdom sa inyo, Panginoon, kung paano po namin ito gagawin. Salamat, Panginoon, at sa mga talatang nabasa namin at sa opportunity po na ginamit niyo po ako sa privilege. And ganoon din po, Panginoon, pagyamanin niyo po ang mensaheng ito sa puso't isipan po ng bawat isa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. I-bless niyo po, Panginoon, lahat ng mga tao sa kanilang trabaho, sa kanilang pupuntahan, mga activities po ngayong araw. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you po sa inyong lahat and God bless po.